Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So bigyan ko po kayo ng update ng mga kaganapan para pag-usapan po natin. After mga kababayan na i-announce ng ating Pangulong Bongbong Marcos kahapon ang warrant of arrest kay dating Bicol Congressman Saldico and 17 others, nagpaabot na rin po ng pahayag statement yung Philippine National Police. Yung sabi po ng PNP, the Philippine National Police acknowledges the issuance of arrest warrants against former Bicol Representative Saldico and 17 others. As announced earlier today, kahapon po, by President Ferdinand R. Marcos Jr. in connection with the alleged irregularities in flood control projects. The PNP is coordinating closely with the Sandigan Bayan and other concerned agencies to ensure the lawful and orderly implementation of these warrants. We assure the public that due process will be strictly observed and the individuals involved will be accorded all rights guaranteed under the law. Iyan po mga kababayan ang policy ng Marcos administration. Hindi po siya nagmamadali. Walang shortcuts. Wala pong shortcuts. Kaya minsan, medyo matagal. Pero sa totoo lang, mabilis nga po, hindi man matagal. Ang nagsasabi lang po na matagal yung mga critics ng Marcos administration. The DDS influencers. Para siraan po yung Marcos administration. Di ba po? Napakabilis ng aksyon ng ating gobyerno, ng Marcos administration. Pero mga kababayan, ino-observe strictly yung due process. Walang AJK po dito. So lahat ng karapatan under the law will be strictly observed. This development reflects the continuing effort of government institutions to ensure transparency and accountability in public service. The PNP remains committed to supporting these processes professionally, fairly, and without prejudice. We call on the public to continue placing trust in our institutions as we carry out our duties with integrity, respect for the rule of law, and commitment to justice. Kaya mali yung mga pinagsasabi po ni Magalong. Nababagalan si Magalong. Pero nang isama siya mga kababayan sa ICI, biglang nag-resign. After na mag-resign, sumasama pa sa inspection. At ngayon, sige po ang daldal ni Magalong. Oy Magalong, manahimik ka na lang. Asikasuhin mo yung lungsod mo, Baguio City. Huwag ka nang makisawsaw dito sa issue ng flood control scam. Alatado ka masyado. Sumasakay ka sa politika para sumikat. Masyado kang pabida para sa possibly political ambition mo. Di ba, mga kababayan? Laging pabida si Magalong. Tapos sabi dito sa report ng Abante Tonight, Magalong suportado si Ramon Ang bilang caretaker ng bansa. Imagine that. Yung ang unconstitutional mga kababayan na pamamaraan yung sinusupport niya. At saka, unang-una, nagsalita na si Ramon Ang kasama nga sa Baguio City, sa Cebu City kahapon, ng ating Pangulo sa clean up ng mga ilog doon sa Cebu. At hindi interesado, mga kababayan, makisawsaw sa politika. Tumutulong lang anya ako, sabi ni Ramon Ang. So, confirm, mga kababayan, na itong si Magalong, party talaga, di ba? Na report yung kanyang pangalan. Party ng destabilization. Ayan suportado daw si Ramon Ang bilang caretaker ng bansa. Bakit kailangan ng caretaker ng bansa? Nandyan yung ating Pangulo. Ang turno niya mga kababayan until 2028 pa. At makikita natin sa kanyang mga galaw at pananalita, malabo yung mga akusasyon nilang bangag, gumagamit ng pinagbabawal na gamot, cocaine, marijuana. You see? Yung critics nga po na si Karen Davila, humanga na kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayan post ni Karen Davila sa kanyang account sa X. Maya naman kayo. The President started his anti-corruption campaign with these words. Good to know he has the fortitude to finish this and hopefully keep his promise. Walang kamag-anak, kaalyado. The President now proving his skeptics wrong. Also announced criminal charges of plunder and indirect bribery could be filed against former Speaker Martin Romualdez, his own cousin. Let's see where this goes.
Kita ninyo, kritik mismo ng ating administrasyon, si Karen Davila, napahanga po. You see? O ngayon, isa pang balita, yung auction ng mga properties, mga luxury vehicles, mga kababayan, ng mga diskaya, kahapon po. Talagang seryoso po ang ating administrasyon. Public auction results, total revenue collection, 38 million plus. Ayan yung mga luxury vehicles, mga kababayan, na naibenta. So sabi dito sa report ng kahapon ng Philippine Daily Inquirer, 3 of 7 Diskaya luxury cars sold raised 38 million in auction. Yung amount to be fully remitted to the Bureau of Treasury. Sabi po ni BOC spokesperson Chris Bendijo, the 4 cars remaining with the Bureau after a failed bidding will be re-auctioned. The fleet was put up for bidding after being seized by the government in September by the Diskaya couple, the Pasig City-based owners of several companies that bag multi-billion peso public works contracts with the government. A massive corruption scandal involving ghosts of standard or overpriced flood control projects blew wide open in August and has since put the couple in the spotlight. Kaya hindi po maaari na yung mga diskaya gustong gawing state witness ni Marcoleta. Lumalabas kasi po ang mga diskaya, isa sa mga most guilty. Di ba po? Gustong pagmukhain mga kababayan na nakakaawa yung mga diskaya na dapat proteksyonan po. Malinaw po sa mga lumabas sa investigasyon, hindi po sila inosente or least guilty man lang. Hindi sila whistleblowers. At lalo kung titingnan mo, hindi sila state witness material. Kung titingnan natin maigi sa mga lumabas sa investigasyon mga kababayan, sila mismo ang nasa sentro or pinakasentro ng bilyong-bilyong halagang flood control scam. At ngayon, habang umiinit po yung investigasyon, pilit nilang pinapasa ang sisi. Pinipili po yung mga pangalan na isasabit at tinatago nila ang mga koneksyon na ayaw nilang mabunyag. Alatado po ang galawan nila po yung mga gustong proteksyonan ang pamilya Diskaya kasi maraming sabit na mga personalities na nagpiesta nung previous administration. Nasabi nga po ni Sara Diskaya, nagsimula sila na makakuha ng mga public works contracts sa DPWH 2016. So, pag tiningnan ninyo ang mga ebidensyang lumabas sa investigasyon, sila yung most guilty. Sila yung kontraktor, sila yung kumita, sila mga kababayan yung nagpakasasa sa pundo. Pangalawang punto, yung ledger pong hinihiling ng Senado, Senate Blue Ribbon Committee, ang tagal nilang ipakita. So kaduda-duda na yon. So matagal na yon na pinapakuha. Kailan lang nagsumite? So red flag na yon mga kababayan. Dapat pagdudahan na yon na sinabmit. Baka dinoktor na mga kababayan. Di ba pa? Common sense. 4 months. Iniling sa kanila yung ledger. Pero nung lumalim lang ang investigasyon, saka sila naglabas. Kung hindi pa pinilit mga kababayan, pinasamahan sa USAA. Di ba po? At ngayon gusto nilang paniwalain yung publiko na yun daw yung totoong ledger. Malamang na doktor na po mga kababayan. Sa totoo lang po, in an investigative practice, mahina po yung ebidensya na matagal nang tinago. Lalo ang nagtago yung suspect mismo. At isa pa, hindi pa yata authenticated yung sinasabing ledger. Madali pong gumawa ng listahan. Di ba po? Madaling magdagdag, madaling magbawas. Pwede nilang ilagay yung gusto lang nilang idiin at tatanggalin yung mga taong gusto nilang proteksyonan. Di ba po? At isa pa, ang katakataka dito sa pamilya Diskaya, mag-asawang Diskaya. Walang mga officials ng previous administration na binabanggit sila. Habang inamin nila sa pagtatanong mismo ni Bato, 2016 sila pumasok. At based mismo sa records, yung pagtatanong po ni Representative Jinky Luistro, napatunayan 2016 onwards up to 2022. Bilyon-bilyon yung na-coordinate nilang projects during the Duterte administration. Pagdating ng 2022, pabagsak na siya po sa
Madaling sabi, talagang kumorner sila ng napakaraming projects during the previous administration. Ayan o. 2016. Nagsimula 2017 hanggang 2023. Yan Ito yung present mismo mga kababayan ni Jinky Luistro sa investigasyon ng Congress. Citing SEC documents, Garin said, the firms collectively posted 99 million in revenue in 2016, which then grew to 1.3 billion or by a staggering 952% in 2017. By 2018, the empire's revenue reached 12.05 billion pesos or 1,065% higher than noong 2017. Nakita ninyo? The empire has seen a steady growth even during the COVID-19 2020 to 2022. It was still recording 11-digit gross revenues. This is what's sad about this, sabi po ni Garin. This was the same time that so many Filipinos lost their jobs. There were so many uncertainties and many people died. So many plants deep in debt. But for the Diskaya group of companies, the revenue from the government alone, not even private contracts, was 13 billion in 2019, then 11 billion in 2020, and then 16 billion in 2021, sabi po ni Garin. Based on the SEC records, the firms posted the highest revenue in 2022 at 20.5 billion pesos. Malinaw po ang ebidensya. Pagkatapos, pinopost talaga ni Marcoleta na maging state witness. Hindi siya po ang least guilty, mga kababayan, based on the records mismo. So malinaw mga kababayan, during the time of Digong, tumabo ang mga Diskaya. Pero until today, zero mention mga kababayan ang mga Diskaya sa mga officials ng DPWH during the previous administration. Di ba po katakataka? Napaka-illogical po. O selective memory mga kababayan yung mga Diskaya. Selective ang honesty nila. Yan pag may gusto kang protektahan, talagang ganon. So, anong koneksyon mga kababayan ang gustong i-avoid ng pamilya Diskaya? Yan ang tanong. Sinong mga personality? Lumalabas sa mga kwento-kwentuhan mga kababayan, siyempre yung DPWH Secretary dati, si Mark Villar, si Bongo, at saka si Marcoleta, lalot yung sosi ni Marcoleta, hindi tumugma. Pinapaliwanag na siya mga kababayan ng Commission on Election, hindi tumugma sa kanyang salin. Ngayon, mga kababayan, lumilinaw na ang kwento kung bakit si Marcoleta umaaktong parang abogado na ng mga Diskaya. Nagets na ninyo, mga kababayan? Si Mark Villar, yung DPWH Secretary, nang tumabo ng matinding bilyon-bilyong kontrata yung pamilya Diskaya. Si Mark Villar, mga kababayan, tahimik lang. So ang tanong, bakit ayaw banggitin yung pangalan ni Mark Villar, ni Bongo ng CLTG? Tatay niya, pamilya niya yung may-ari. Ang ginagawa lang ni Bongo, mga kababayan, mag-deny. Wala daw siyang kinalaman. Yung company ng mga Diskaya, may joint venture po sa CLTG. Ang construction company ng pamilya ni Bongo. Di ba pa? Common sense. So tama lang ang posisyon na ang mga Diskaya di dapat maging state witness. Hindi sila whistleblower, hindi sila state witness material at hindi biktima. Tulad ng gusto nilang palabasin. So wag po tayong magpaloko sa mga kwento nila, sa kanilang narrative. Wag tayong papayag na yung pinakang guilty, siya yung magdidikta ng kwento. Yung mga Diskaya, sa tingin natin, they're not actually seeking truth. They are seeking protection for themselves at saka sa kanilang mga kaalyado na nagbigay sa kanila ng pakinabang. Di ba po? Yun ang malinaw sa kwento. Yan
Report ito ng Rappler. Mark Villar, Bonoan, Cabral operated kickback system and DPWH. Sabi ng witness na si DPWH Yusek Roberto Bernardo. Yun ang mga pangalan na ayaw banggitin ng mag-asawang Diskaya. Di ba pa, mga kababayan?